Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Christine Gianongbiro, magtatalakay sa paggamit ng bantas. Layunin, natutukoy ng iba't ibang uri ng bantas na ginagamit nagpapaliwanag sa usong paggamit ng bantas base sa mensaheng nais pabatid nito. Nabubuo ang sariling pangungusap gamit ng tamang bantas. Unang halimbawa, tuldok. Ginagamit ang bantas sa tuldok sa katapusan ng pangungusap na postural na pasalaysay at pautos sa mga salitang dinadalagat at abbreviation at pagkatapos ng tambiling o digit sa gilid. Halimbawa, itong paturol na pautos. Si Timang ay magandang binibini. At sa pangalan at salitang dinagat naman o abbreviation, ito ang halimbawa. Si Binibining Kabalyero ay kontrabida sa buhay ng pag-ibig mo. Sunod naman ay ang kuwit. Ang kuwit ay ginagamit sa paghihiwalay ng isang sinipi. Una ay ang sa paghihiwalay ng magkakasunod-sunod na salita at lipon sa mga magkakauri. Tulad nito, said, mahal mo ba ako? Pangalawa naman ay ang sa mga lipon ng salitang panuring pamuno. Kunyari ito, si Jose Rizal, ang ating pambansang bayani, ay siya ring doktor. Ang sunod naman ay ang tandang pananong. Ginagamit ang tandang pananong sa katapusan ng mga pangungusap na patanong at sa bahaging nag-aalanganin at inilalagay sa loob ng tanong. Sunod naman ay ang tandang panamdam. Ang bantas ng tandang panamdam ay ginagamit sa hulihan ng isang kataga o panilala ng pangungusap na nasasaan ng matinding asiding damdamin. Ang sa pangungusap na masaya, mabuhay ang mga sawi na puso, mabuhay. Di, kapag ikaw naman ay nasaktan sa kanya, aray, ang sakit naman kung ginawa mo. Sunod naman ay ang gitli. Ginagamit ito ang gitling sa loob ng isang salita na sumusunod sa pagkakataon. Una, sa pag-uulit ng isang salitang ugat o mahigit sa kanyang kontig na salitang ugat. Una, gabi-gabi kaming nag-usap kaya nahulog ang loob ko sa kanya. Kung ang lapi naman ay nagtatapos sa kanyang katinig at ang salitang nalalapian ay nagsisimula sa patinig na kapag hinggit-hinggitlian. Narito ang isang halimbawa. Magaling siyang mag-utok ng babae. Yun lamang po ang mga antas at mga halimbawa ng mga bantas. Ngaya ay pagpapatuloy po ni Annalyn punto ang aming talakayan. Yun lamang po. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo lahat. Ako si Annalyn Punto, ang magpapatuloy sa sinisimulan ni Christine Manigo sa patungkol sa wastong paggamit ng bantas. Ngayon, dadako tayo sa tutuldok. Ginagamit ang tutuldok matapos mapula ang magpapakilala sa mga sumusunod. Ang tutuldok o colon sa Ingles ay isang bantas na ginagamit upang magpapahinga sa daloy ng pangungusap at nagbibigay daan sa impormasyon kasunod nito. Narito ang ilang halimbawa ng tutuldok. Ginagamit kung may lipon ng mga salitang kasunod. Maraming halaman ang namumulaklak sa hardin tulad ng rosas, orchids, sampagita, santan at iba pa. Pangalawang halimbawa, magtatapos ang banting panimula sa formal na liham o liham na pangangalakal. Ngayon, narito ang ilang mga halimbawa sa mga tutuldok. Ilang halimbawa sa tutuldok, ang kailangan kong dalhin sa outing ay mga sumusunod na tuwalya, damit, sunscreen at pagkain.
Sa banting na panimula na formal na liham, Ginoong de la Cruz o sa sinauukalan. Ngayon, dadako tayo sa pangalawang panaklong. Ang panaklong ay ginagamit pagbukod sa salita ng mga salitang hindi direktang kaugnay sa diwa ng pangungusap, gaya ng sumusunod. Ang panaklong so parenthesis sa English ay isang pareho ng bantas na ginagamit upang ihiwalay ang mga salita o impormasyon dagdag lamang sa loob ng isang pangungusap. Ngayon, dadako tayo sa isang halimbawa. Ginagamit upang kahulugang pabuna. Ang ating pambansang bayani ni si Jose Rizal ang may akda ng Noli Me Tangere. So napapansin nyo na may panaklong ang sa giliran ni Jose Rizal na ang may akda ng isang Noli Me Tangere. Ngayon, pangalawa, ginagamit sa mga pamilang o kahalaga sa inuulit upang matiyak ang kabastuhan. Si Anton ay nagkaroon ng 23 kasintahan. So napapansin niyo na si Anton daw po ay may 23 kasintahan. So napapansin niyo na may panaklong ang number 23. Ilan lamang sa mga halimbawa, ang bulkang Mayon na natatagpuan sa Alba ay tanyag sa kanyang perpektong hukis. So napapansin niyo na ang bulkang Mayon ay matatagpuan sa Albay. Pangalawang halimbawa, maraming proyekto ang sinasagawa ng DPWH o Department of Public Works and Highways. So napapansin niyo na may panaklong sa ulihan. Yan. Ang mga panipi ay inilalagay sa unahan at dulo ng isang salita na ganito ang mga kaparaanan. Ang panipi o quotation mark sa Ingles ay dalawang anyo ang double quotation mark at ang single quotation mark ay ginagamit ito sa pagsulat upang ihiwalay ang mga particular na salita o pahayag sa loob ng isang pangungusap. Halimbawa, ginagamit upang ipakita ang buong sinasabi ng isang nagsasalita o autuwirang sipi. Hindi kita mahal, sabi niya sa iyo. Pangalawa, ginagamit ito pangkulong ng mga salitang banyaga. Mahilig akong magbasa ng mga libro tungkol sa computer programming. So napapansin nyo na may dalawang panipi sa itaas. Ang kudlit, ginagamit ang kudlit bilang kapalit kung o kumakatawan sa letra o sa mga letrang nawawala kapag pag-uugnay sa pananda sa pagtanag ng dalawang salita na kinakabit sa unang salita. Ang kudlit o apostrophe sa Ingles ay isang bantas na ginagamit sa wikang Pilipino upang magpakita ang mayroong nawalang titik sa isang salita o sa pagitan ng dalawang salita. Karaniwang ito ginagamit sa mga tula, awitin o informal na pagsulat upang mapabilis ang pagbigkas o pamanatili ang sukat. Ang halimbawa, siya ay hindi magbibigay sa iyo. Siya ay so kumbaga may kudlit siya sa itaas na kung gusto mo lang madali lang sa iyo, kinakailangan mo lang gumamit ng kudlit para hindi na mahaba ang sinusulat mo ng mga salita kung ano pa man. Panghuli, ang gatlang na mas mahaba ang gitling at mas maikli naman sa gatlang. Ginagamit ang gatlang N upang katawiran sa simbolo ng salitang hanggang. Madalas itong ginagamit upang ipakita ang sinaklaw ng mga oras, petsa o datos na
pangsanggunian. Ang gatlang o sa English ay dash ay isang bantas na ginagamit upang ipakita ang pagbabago sa daloy ng pangungusap, pagbibigay diin o saklaw ng mga numero o pizza. Maraming nalilito ng pagitan ng gatlang at maikling guhit o hyphen o gitling, ngunit ang gatlang ay mas mahaba at may espesipikong gamit. May dalawang pangunahing uri ito, ang N-dash at ang M-dash. Halimbawa, 1971 dash 1986. So nakikita nyo naman na ginagamit ang dash sa na alas 9 at hanggang alas 11 sa oras.